protecting the church from compromise. Okay? So, karumutagan sa expectation nato atong isgutan ang proseso nganong moabot ang panahon ang usa ka new convert na born again nya nganong niabot ang panahon na compromise siya. So, ato ang sabton kini, I think this will help us to protect ourselves na ingana di ay ta, no? Na di possibilities, no? Kay sayon kay sulti, oy wala man ko ga-compromise, no? Pero kung di na tumabantayan, mabot ang panahon, mura tagbangka nga wa mahigot, no? Maanod, layo na kayo. No? Kinaihigot yun nato ang atong kagalingon sa pulong sa Dios. Okay. So, to start with, what is a compromise? Okay. Ang word nga compromise, nagisgot kini sa another standard nga imo nang gidawat, ngayon ka okay ra na siya, gawa sa tama nga standard. Okay? Desirable. Lahi ang acceptable, lahi ang desirable. Amen ba? Kanang kag okay na na, pwede na na, no? Masabtan na sa Ginoo, kasabot naman ng Dios, no? Pero sa tinuod lang, compromise na siya. Kung gihatbut ang picture there is kanang magtukod og building. Kabalo ka, daghang compromises diha wa ta kabalo. Tingala ka pag-abot sa panahon, gamayng linog, no? Niburot naman ang kalsada. Dito sa kuan, dapit sa may sa bang lugar dalaan na mawab katong panahon na sige ulan, tingala may ang kalsada ni murag ni tubo niya ana ba, no? So pag gamay ang kabilya o walay kabilya ang mixing sa unsa dili mao sa semento, no? Dili makita pero mogawas kung panahon na nga ipadayag. Okay? Okay. Unsa si Jesus Christ diri about the wise and the foolish builder. Ako lang basahon, some of you familiar nini. Ingon diri, therefore whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be likened to a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, and the floods came, the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. So pareho silang nakadungog sa Word of God, pareho silang nakabalos kamaturan, but the response were different. No? Pwede man ito mga tug church, amen, amen, amen. Pero pag-abot sa application, maglahi na, no? Dito na mahulog ang compromise. So the other one, gihimo niya kung unsay eksaktong gihimo, gisulti. So, kung gihimo nimo insaktong gisulti ni Ginoong Hesus, mura ka gatukod og lig-on nga balay. Okay? Nagingon ba nga tanan mo agi og bagyo, no? Ang bagyo ang mupadayag, di pa na judgment, but at least there are people nga nagingon nga you can learn from sa kanang advice, the Word of God, or you can learn from experience. Usay, mahal kay experience. Usay, di tamo tuod ayon sa Word of God, pero pag abot sa experience, ay, tama, gid ang Word of God. Pero wala na. Damage na. Pero dili, salamat kay dili pa sa judgment. Amen? Pwede pa ta maghinulsol. Pero mas mayanang dito pa lang sa Word of God, ayaw i-compromise para pag abot sa panahon, no? Tug nahitabo ang tawag sa isa wise. Isa gusto tawag wise dire. Amen? Ang pagka-wise is only a result of your direct, uncompromising heart, obedience sa Word of God. Pero ang isa gitawag og foolish. Di ta ganahag foolish, no? Sa Bisaya, buang-buang, no? Ang buang-buang, nag-result, it's just a result kay
gisultihan pero wa gibuhat na lahi-lahi. Gibuhat pero 80% lang. Uban 50%. So imong giilad imong kaugalingon nga nagbuhat ka pero actually 50% lang, na? Lahi po tong wala gyud ang buhat. Kaya ito rebuilding gyud to, no? Pero kining compromise dili maingon wa gyud siya gibuhat pero wa niya gibuhat tanan. Dito ang deception. Pag dili mo buhaton tanan, no? Kung naigingon ang Ginoo sa imuha pero wa ni buhat tanan, na dito ang giilad nimo ang kagalingon diha, no? Kay na dito mo gibuhat ka man giyon sa kuman, no? Pero ang sa mata sa Ginoo wa gyapon nimo gibuhat. Okay? So daghang mga areas na example kingnan ka sa Ginoo. Ingon ang Ginoo sa imuha, adtua siya pangayag pasaylo. Giadto nimo pero wa jud ka maingon. Wa jud ka. Giadto man ako siya. Lagi pero wa man kaningon. I'm sorry. Moingon sa Ginoo, ingna siya sorry sa imong gibuhat. Giadto nimo siya gibisita na mohimo kag maayong gidugang-dugangan pa nimo pero wa gyud mo gisulti nga ingong ay sorry. Gi-compromise gyapon nimo. So wa nimo gihimo tanan. So okay lang kung wa pay bagyo pag abot sa panahon sa bagyo dito na manggawas, no? So importante kayo nga dili nato i-compromise. So bantayan nato ang word nga compromise is dependent on the standard. Kung walay standard, walay compromise. Wa may basihanan. No? So unsay standard na to, it is the word of God. Dili word of man. Pero ang atong pastor gamito na siya nga musulti sa tua as representative of Christ. Nya sultihan ta sa atong pastor the word of God na for personal. Dili siya in general. Dili para sa tanan, pero ikaw gitambagan, gisultian ka sa pastor, ikaw kinanglan nimo, no, i-build up imong prayer life. Oh, amen, pastor. Yes, pastor. Pero lusot-lusot lang. Prayer ka once a week, no? What nimo nag-build ang prayer life? Ga-pray ka, pero wala kay prayer life, no? Kuha ninyo? So, mo na siya. Okay, so this is so ginabantayan ko lang na dili yung wali kay compromise with isgutan na ni, no? Medyo personal. Okay, so tanaw nato ang wise and foolish. Proverbs na mga words diringingon. Ang Proverbs 3:35, the wise shall inherit glory, no? But shame shall be the legacy of fools. Okay? Dili ta gusto mo yung fools, gusto nato mahimong wise. So ang difference nila, the word compromise. Ang isa wala nag-compromise, ang isa nag-compromise. Proverbs 9:8, do not correct a scoffer or fool, lest he hate you, but rebuke a wise man, and he will love you. Actually, he will love you more. Okay? Proverbs 10:5, he who gathers in summer is a wise man. Ngano ni gather siya? Gainan siya. Magbuhatan ni, bubuhat yun siya. Pero ang fool, he who sleeps in harvest is a son who causes shame. Matulog, no? Kabalo siya, kinanglan. Dili siya ignorante, pero matulog, no? Dili siya mamuhat. Proverbs 10:1, a wise son makes a glad father, but a foolish son, nawala. Okay, a foolish son, dire na wala man akong internet dire. Kuan ko lang dire. Okay, a foolish son is a grief to his mother. Okay, dire lang ko. Okay, tanaw na to next. Nay na yung tani. Okay, atong tanawon karon ang process, isgutan na nato ang process sa pagka-compromise. Dito ta sa a sinner, ang conscience sinner. Kabalo ba taning conscience? Ang tanang tao na conscience. Amen? Dito mi sa Vietnam, mao gyud namong paglaom. Kay wa man sila knowledge of word of God, pero dito mi sa conscience, no? Mag-minister. Ang tao gyud na konsensya, no? So, ang tawag nini moral compass. Okay? Kita tagpalahubog diri, pero naa na sila moral compass.
Ang palahabog kabalo siya, mali ang ginhimo, no? Because ang konsensya niya muingon siya, mali na. Paminawa na gisulti ni Paul sa Romans chapter 2 is regarding sa mga gihukman nga wa kadungog sa pulong sa Dios, okay? O sa gospel. For when the Gentiles who do not have the law, by nature do the things in the law. So nature, ito pa, natural, naa siya, something inside of him that tells him about the law, the right or wrong. This, although not having the law, bisan wala sila balaod, kay unbeliever sila, or a law to themselves, who show the work of that law written in their hearts. Pwede ng konsensya, no? Gibutan sa Ginoo. Their conscience also bearing witness. Ang bearing witness, nagasulti, huy, mali na. Ayaw na buhata. Ayaw adto diha. Oy, dili na ni mo asawa. Minyo na ka. No? Mo na mga tingog, madungog sa usa ka tawo. No? Uy, kawat na. Uy, dishonesty na. Kana moral compass ang tawag na. So in between themselves, their thoughts accusing or excusing them in the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. So sa adlaw di sa paghukom, ang mga tao na nakadungog sa ebanghelyo, nagyapoy basihan na ng Ginoo. No? Ang basihan ang konsyensya sa tao. I don't think nga mo adto ni sila langit, pero ang point is, ang Ginoo nahimo siyang matarong because gitagaan sila konsensya, kabalo man kamali. Ganong gibuhat nimo, okay? So ang problema sa tao, kay na siya konsensya, kabalo siya mali, pero siya gahom sa pagtulid sa kagalingon, mag-results of desperation, disappointment, uban mo, ganong yan man ko, ganong yan akong kinabuhi, ganong ginabuhat ko man eh, amen. That's why, kung magwalit sa pulong sa Diyos, no, ayaw inangawa na siya effect, ay dako kay nag-effect. Because of conscience, okay? And there is a John chapter 8 verse 9, then those who heard it being convicted by their conscience. Kaya namdo mo itong adunay babay na dakpan nga adulteress, tapos batuon na nila, niya si Jesus Christ nagsulat. Ingon ni Jesus, sige, ang wise sala may unang mubato. Muna yung next verse. Okay? Wa nila batua. Nanglakaw sila because of conscience. It's their conscience convicting them. Okay? Ikaw ka natay konsensya. Okay? So, kining conscience, importante kayo na masamtan nga tipigan ng atong conscience. So, ang Holy Spirit can convict the conscience of an unbeliever. So, kinanglan iwali na itong pulong, when preach the gospel, a person gets convicted because na siya conscience. Amen? So, tingala ka, mag-outreach na, mutaas og kamot sila. Kung sabi, gisulti ni mo. O say, nagbali-bali pa ang versikulo. Di pa ginmao ang versikulo. Pero, inig-abot sa altar call, daghan mo dapat. Because of the conscience. Mag-share ka gospel na kayo nakatapad. No? Makonbikta yun na. Lahi-lahi lang ang response nila. Na uban, maulaw dayon, uban mahadlok, pero kumbikta yun na. No, dili mo labay kawang ang pulong sa Dios. It will serve its purpose. Okay? Madali lang ni naunsam niya kung kuan. Ay. Okay, ako ang signal sa ako ang internet. Okay, so nasabtan nato ni. Okay, next. So unsa may tabo pag maborn again na? So pag maborn again na, yung diri Jesus Christ, diba, you must be born again. Unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So unsa ni siya? It's a rebirthing of the spirit, no? So gitaw ka as citizen of heaven. Napakasayuta, rehistrado na kas langit. Amen ba? Gitawag tag mga citizens of heaven. Okay? So naghisgot po ni dire nga pag ang tao ma-born again is
adunay cleansing ang Ginoo. So one of the parts sa tao ma-cleanse is ang iyang moral compass. Ang conscience nato ma-purified. Amen? Di ba, naigingon sa Jeremiah nga ang kasing-kasing dautan gayo. So it talks about the heart of an unbeliever. Pero pag ang tao na pag-usap, lahi na yung kasing-kasing, mahimo na siyang sensitibo. Okay? Purified na siya, mahimo ang heart na sensitive to the Word of God. So nana siya bagong spirit, though ang iyang spirito is bata pa, he is a spiritual baby. No? So kinahanglan niya ang Word of God, kailangan niya maminaw aron siya mag-grow. Amen? Aron ma-fulfill niya ang purpose niya sa gingharian sa Dios. By the way, kung ikaw gikan ka sa laing religion, yan ibalhin ka diri, ayo huna ang purpose na sa Ginoo mo is mabalhin og lugar, barhin og building. Dili na kay calling sa gingharian sa Dios. But you have to grow. Okay? Kinahanglan ka mutubo sa unsang pamaagi? Matthew 4:4, man does not live on bread alone but by every word that comes out from the mouth of God. Remember, unsa ang basihan sa moral compass? It's the Word of God. Okay? How you respond to the Word will make you grow. Okay? Okay, tanaw nato ni karon. So, ang proseso sa pag-compromise. So, ang tao na siya bagong moral compass, ang actually, dili na siya moral compass pag born again na. Spiritual compass na ta. Kaya napil naman na Holy Spirit diha. Gina-convict na ta sa Holy Spirit. Okay? So, kini nga panghitabo lahi-lahi sa tuwa. Pero there is a time, something happened, maybe adunay temptation, na kay nahimo, na dili mao, or na kay mga hidden desires, because gitanaw ang YouTube, Facebook, nag-create ni siya hidden desires. Remember, si Eve, natingtal siya kay sige tanaw anang bunga, no? Pag sige tanaw bunga, mag-develop ni siya desire. And because of that desire, na ay laing influence imuhang kinabuhi gawa sa Word of God. Kuha ninyo? So, ang primero, excited kay ka, kinsa diri pagka born again nimo, excited ka mo atong church. Amen? Halos kada altar call inigwali sa pastor. Kinsa mo dawat sa Ginoo? Dawat ka. Ikalima na nimong dawat. Di ba? Kinsa diha? Because your heart is very sensitive. But somewhere in time, dili na sa sensitive kayo. Muna yung problema. So, diri na ang start sa compromise. Ato na is good and why, okay? So, what happens is, you start to delay. Tung una, pag-ingon diri, tung una, announcement, na outreach, tuwa po ka sa outreach. Pag-ingon, unsa, na concert, na po ka sa concert. Pag-ingon sa, unsa, na drama, apil-apil po kag drama. Pero karon, gidili-delay na nimo. Ngayon kag, ay busy man ko, ay na ako'y adtuan. So in other words, nailaing influence sa imong kinabuhi other than the Word of God. Ano? Basig na kay kachat, no? O na kay kinsay kaibgan nimo. Then it starts to change ang imong imong heart. Delikado kay ni. Kay maghimo ka ng mga excuses until mo yun na po okay raman ni. Then, as you do that, ang imong moral or spiritual compass, ang imong conscience, ang pagkasensitibo nimo sa Word of God, mahimong kubol. Amen. Mangugat na si Pastor Wally, wa pagyapoy dating nimo. Nasamtan na to? Amen. So somewhere, kini niya ginaalaw nimo ni siya, ginatugutan nimo, okay? Nay nag-explain nga ang atong brain daw, lahi ang left brain o right brain.
Ang right brain na diha ato ang analogy, diha ta moingon nga mali man na tama, di man maayo. Ang left brain po nimo na diha atong ganahan ka, unsa mo tan-aw, enjoyment, ana emotion. So ang tendency imong pahilomo ning si magrason-rason ang imong conscience nga moingon nga di man na mao, imo siyang ipakubol kay ganahan ka sa enjoyment. Maybe because of her or because of him, or kinsa direk tan-aw unsa kay ni noon time show ni Vice Ganda, no? Kinsa diri magtan-aw ka si Vice Ganda magtindog diha, ganahan ka, okay lang ka, mag-enjoy ka, katawa po ka. The reason ginahimo nimo, ginapahilom nimo imong conviction. Ang Word of God, nagkasulti sa imo, kana siya, unsa man na siya, pervert man na. Nya siya nagapadala sa unsa, nya ikaw ginapa-enjoy ka niya. So ginapahilom nimo ang Word of God, gina-allow nimo ang enjoyment, ang emotion nimo, kining diri nga bahin, no? Ang left brain nimo, mo na imo ang ginapa-enjoy. Tanaw kag salida, kanang mga salida nga imposible gani, pero ganahan ka lingaw-lingawon nimo kagalingon. Pero ang imong reasoning, ang imong conscience, may umandiya nga di man na tinuod, wa may ginuod diha. Kung napang Ginoo na di na mahitabo. Kay dili nga na rules sa Ginoo. Gi-violate niya ang unsa gipahilo na sa Ginoo nga God created the heavens and the earth, and God established the foundations of the earth. So siya nagpahilo na, pero usbon nila sa salida. Pero dawaton lang nimo. Pag dawat nimo, gina-compromise nimo na ang imong conscience. Nasabtan na to? Pero wala kay na nimo mabantay. Pero ang tendency, ang mahitabuan na, you are starting to be compromised deep inside. Ang imong conscience, dili na ingana kabaskog. Okay? Okay. So, sigig alarm, ang conviction, palungon, no? Na naghalok. Amen? Nya, ang naghalok, dili pag yun magtiayon. Wala, manana pa ka. Amen. And the more you watch, the desires that begins. Amen. Do not be deceived. God cannot be mocked. Whatever you sow on the flesh, you shall reap destruction. Whatever nga imong itanom sa spirit, you will reap eternal life. Sige, nag-alarm ang the spirit, pero imong ginapalong. Kuha ninyo? Okay. Unsa man ni ako, Diyos patutukon gyud mo diha ba? Bali na mi. Okay. Next. Okay. James chapter 1 verse 14 to 15, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires. So, kita lahi-lahi itag desire. Pero kita madala tungod natugutan. So, natugutan because somewhere there was a compromise. Remember, by the time na save ka, ginluan ka sa dugo ni Jesus. Ang Holy Spirit unsa sa imuha, no? Giwaswasan ka sa balang spirito, hinlo ka. Pero nganong na may desire, gitawa pag yun, evil desire. So, tungod niya na, then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, it will give birth to death. Okay? So, kining proseso is nagapanghitabo ni. Dili ni mo pwede na siya ngayon, okay lang, wala man na siya. Okay. Lan, pwede mo i-arrow right na lang. Hindi arrow right sa down left. Sa right side down, may arrow dyan. Ayan. Okay, thank you. So, another. Kining mga bata nagtanaw sa ginikanan. Okay? Nagtanaw sila. Ang ginikanan nag-ingon, ayaw gyud mo paghibog-hubog. Ayaw gyud na ana. Pero nakita nila ang bad example.
So, what happens, ang bata nga pure kaayo unta o conscience napukan. Amen? Kini applicable po ni sa Christian nga bago pagka magtotoo, paghuman nakakita kag ubang magtotoo. Na announcement diri og every day mag-prayer. So nakay gina-look up, brother or sister, mag-prayer. Adto po kare sayo po kag mata atan nimo. May tao. So what happened? Ang imong conscience was violated. Amen? It was defiled because of the bad example sa uban. Okay? Kini naghimo og dili maayo sa imong conscience. Okay? Kini conscience dili lang kay nato ni ginapansin, pero this is kung imong conscience na diferensya na kay diferensya in making decisions. Wala kay kaning sense nga mingon, uy, dili na maayo. Ang imong ability to discern halos zero. Pag ang imong conscience is nagdiferensya. Okay, tanan na to dere. Jesus said to his disciples, things that cause people to stumble are bound to come, but woe to anyone through whom they come. It would be better for them to be thrown into the sea with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. Okay? Ganun na stumble sila because na sila nakita nga dili mayong ihimplo. Sa atong life, tinuod yun eh. Di ni makalikayan. But remember, ang atong gipangalagaran dili tao. Okay? Na may mga tao makapandol na to, pero wala ta luwas para sa ilaha. Ingon ang pulong sa Dios, fix your eyes on Jesus. Okay? The author, the finisher of our faith. Ingon po dere, 1 Corinthians 8:7, however, there is not in everyone that knowledge, for some with consciousness of idol until now eat as a thing offered to an idol, and their conscience being weak is defiled. Nagisgot kini sa mga taong ingon nila, ayaw na kauna. Kigi-offer ba yun na sa idol? Nya ikaw po, mo kay labot, total, pasalamatan kung ni Ginoo. Gikaon ni mo. Without thinking, na napandol. Kana sa ning dinuguan, kining dinuguan, grabe, kining lalis ani ba, kung pwede ba kaonon o dili, no? So, ang pinaka-simple, na yung mga tao, ng ilahang conscience can be stumbled kung ikaw mukaon. So kung mukaon ka, kaon ka lang kanang sa balay lang ka ikaw ay sa kanang walay makakita si muha, no? Naaday ka sa sisils pero tingkaon ni mo. No? Amen ba? So may impyerno ba ka? Dili ka ma-impyerno ikaw ngikaon. Pero ang tao tanaw sa mo na stumble. Okay? So in other words, ang in-explain ako dire, no, nga natay konsensya nga pwedeng madaot because tayo nakita na stumble ka sa ikaw dati bago kang Christian, excited ka karon nalang ka sa likod naghilom-hilom ko. Kaya nga naman napandol ka. So who's to blame? Actually, there's no one to blame, no? Yeah, siya man good. Naman yun na. Kung dili siya, basig siya kung ana. Di, ang Ginoo yung pangalagaran. Amen? Kung ikaw na diha, well, this is the time. Ayaw padugaya. No? Pasayluan na lang yun na siya sa iyang kakulangon. No? Ikaw, serve God. Okay? With all your heart, with all your mind. Okay? So James chapter 4 verse 17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. This is very personal. Na word of God, gisultihan ka, pero kabalo ka tama, mayo, pero wala ni mo buhata, ang tawag ana, compromise. By the time you compromise, ingon diri ni James nga,
para sa imuha, sala na siya. It is a personal thing. Okay? So, unsay ginasulti sa to sa Ginoo. Okay? Then, about there is Ephesians 4:30, nagyon diri, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Okay? Naghisgot kini sa balang spirito. Remember, ang balang spirito will address your conscience. It will convict your conscience. Okay? So, muna siya ang spiritual man sa tuwa, nagatok sa Holy Spirit. Kung dili na siya ka-receive og instruction, conviction, delikado kaayo. Sige nag-warning, ikaw, padulong din ikas pangpang. Ang Holy Spirit, sige, ayaw, delikado na. No? Nga naman, nag-compromise, by doing that compromise, nawala na ang imong sensitivity. Okay? Matiyala ka, ganun na may mga, itong una active kayo na pastor dito sa, atong pastor yun, active kayo, nakawali pa siya diri. One day, nibalaan siya nga, ang iyang tambal di ay, murag laklak na siguro yung tambal niya. Ato, drug-addict siya dati, karon gi-issuehan siya tambal, kay kini nga tambal niya. Pero, gihimo niyang, overdose yung kagalingon. Nibalaan siya yung pastor, pagbadlong siya yung pastor, nasuko. Gidivorce ang iyang asawa, naguban-uban naglain, ikasuhan pa iyang asawa. Naghimo, ginadaot ato ang church. How could a man, because of little compromise. Okay raman okay raman, why problema? Okay ra. And yes, you continue, you destroy your conscience. Kuha ninyo, ingon ana, okay? Then, tanawan na to ni, self-deceived, okay? Ingon diri James 1:22, but be doers of the word and not hearers only. Nga naman, you can deceive yourself. By the time nga dili ning buhaton ang gisulti sa imuha 100%, you just do it 50%, 80%, you're starting to deceive yourself. May kag okay nga naman kay gibuhat man niyo partially pero dili tibuok. So na-deceive na ka. Okay? Ang pinakalisod nga deception is self-deception. No, kung na mag-deceive sa imo, makabantay pa ka. Ang problema, kung ikaw ga-deceive sa imong kagalingon. Okay? Kini diri mag-altar call ka. Ilakila ka, Lord, balik na ko sa kuwa na. Pag uma-altar, wag yun mo buhata tong imo ang gi-covenant. You are deceiving yourself. Okay? Sabtan mo? So, muna siya ang cause of compromise. Ang sabi diri, defiled conscience, tanawan ni, Titus 1:15. To the pure, all things are pure, but to those who are defiled, unbelieving, nothing is pure, but even their mind and conscience are defiled. So, ang atong konsensya ay pwedeng mapukan. So, protection na nato na ang atong konsensya. Okay, seared conscience. Saan siya? Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared. Unsa ni seared? Kanang nasunog. Nganong nasunog man siya? Sige kumbiktang Holy Spirit, imo ang ginapahilom ang sige nag-alarm ba? Ay, what? Mali na. Gingon sa Ginoo. Ingon ni pastor. Ipadayon ka. Sunog. Pag masunog ang konsensya nimo, unsay musulti sa imuha nga mali na. Makadungog ka, makabasa ka, pero way dating. Amen? Naiwali, katugon pa ka. Okay? Tanawa ni. Sunog na ang konsensya. And in them, prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear and shall not understand. So makadungog ka, naiwali, pero di ka kasabot. Ingon diri, and seeing you will see, pero you'll not perceive. Dili nimo makita, no? And from the hearts of the people have grown dull. Ang imo sa kubala na.
Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hears with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Okay? So nariri ang cure kung mag-decide ka, no? That you would want to hear again. Okay? So delikado kini siya nga stage pag ang imuhang heart is imong conscience is wala na, dili na katingog, wala na'y dating. Okay? So let's be honest, wala may makabalo na. May balan lang na kung niabot na ang trahedya sa imong life. Well, ang trahedya mo ingon sa imong kabalo man day ka, Christian man day ka, gatin man day ka sa Big Church, nganong gibuhat man na nimo? Dito na ang tawag, because you become a fool, no? So dili na ito napakabuton. So karon, praise God, na tayo church, na tayo Domingo, di ka sa Domingo, balik sa gabi, tanawa. Basig sa Wednesday, ay, hantod, matabangan ka. Amen? So, maulian ta. So, mahimutang complacent. Kabala ng complacent, kanang pa-relax, no? Okay. For the simple are killed by their turning away, and the complacency of fools destroys them. Okay. So to end up, just lan pala pakinala. End up. So ang solution is always the word repentance. Okay. Let us draw near to God with sincere heart, with the full assurance of that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, having our bodies washed with pure blood. Ang dugo lang ni Jesus Christ ang maka-purify sa atong conscience. Every altar call, mag-humble down ka, tinud-anay, no? Kitagaan ka pure conscience again. If tunod anay mo pag humble down. And pag naana kay pure conscience, tipigan na nimo. May malala nimo ang conscience nimo pure because you become sensitive to the Word of God again. Pag mubasa ka sa Bible, matouch ka, sahay mo, hilak pa ka. No? Then that will, diha ka mag-start again, mahimo kang, sa barugan na nimo kung unsay tama, mika di na ko ana. Biyaan ko na mali na. So, dili ka na mag-compromise. Okay? Remember, compromising will make you a fool when the tragedy will come. Ang kuyaw niya na, human sa tragedy, wala pa di ka namatngon, pag-abot panahon, pag-hukom na lang yun. No? Ang mo, umingan siya mo, mali mo gibuhat. Pag yun, hala, ulahin na ang tanan. No? Hadlok kayo nga sitwasyon. It is said, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Remember, ang kalibutan murag suba. Dalaon ka na sa laing lugar. No? Kung di ka mo bugsay, maano juga. Bugsay yun. Taman. Kung mas mayo yun, ihigot na lang. No? Submit ka dire na jugo. Di kayo magsuroy-suroy pagkaglain. Pasig asa ka dadon niya na. Okay? So, kana nga, I believe, na kining mubo kayong lesson na to nakatabang. May palakpakan na itong Ginoo. Praise God. Sayo pa kayo napatay sa 5 minutes. Okay.